Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay June 3 na mga kababayan. At eksaktong 117 days bago po yung filing ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato ng mga tatakbo sa barangay at SK election. At kung hindi tayo nagkakamali, nasa 151 days na lang ay barangay at SK election na. Kaya ang COMELEC po mga kababayan ay nagpaalala sa publiko para po maiwasan yung kalituhan, sapagkat may mga nagpo-post sa social media na nagdudulot po ng kalituhan sa atin pong mga kabarangay, sa ating mga mamamayan. Sapagkat ayon po mga kababayan sa Republic Act 12232, ang schedule po ng barangay at SK election ay November 2, 2026. Kaya nagpaalala po ang Commission on Election. Ito po, may post po sila kahapon po ito. Ito po yung kanilang sabi mga bayan. Paglilinaw sa publiko, June 2, 2026. Ayan, paglilinaw sa mga pahayag na nagbibigay ng kalituhan tungkol sa isasagawang halalan. Mariing pinag-iingat ang publiko sa mga nakakalitong pahayag sa social media kung matutuloy o hindi ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong taon. Para sa kaalaman at kapanatagan ng lahat, ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay isasagawa sa November 2, 2026 ayon sa Republic Act 12232. Commission on Elections na mismo yung nagsabi nito mga kababayan na yung pagdaraos ng barangay at SK election ay ayon nga po dito sa Republic Act 12232 November 2, 2026. Ang batas na ito ay pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Agosto 13, taong 2025, nung nakaraang taon mga kababayan. Hindi na ito maituturing na breaking news kasi may mga nagpapakalat mga bayan na breaking news daw. Yun pong katulad ng nakasaad sa social media ng Asenso Kabarangay sa kanilang Facebook page. Ayan, kasi nakalagay dito mga bayan, ito po. Hindi masyado makita. Nakalagay dito, breaking news. Postponed na daw. Postponed. November 2, 2026 na ang barangay at SK election. So ngayon lang sila nag-breaking news, sabi ng Commission on Election. Hindi po ito breaking news kasi noon pa man ito, noong Agosto 13 pa, mga kababayan, taong 2025, pinirmahan ng ating Pangulo. Nabuo itong Republic Act 12232 na may schedule November 2, 2026 noong Agosto 13 nang pinirmahan po ng ating pong Pangulo. Kaya nilinaw po ng Commission on Elections na hindi po ito breaking news. Okay? Tuloy natin. Ayan, paalala na ang pagpapalaganap ng maling impormasyon upang maging sanhi ng kalituhan ng botante ay maaaring ituring na election offense sa ilalim ng Section 261 ng Omnibus Election Code. Sana ay naging maliwanag po sa atin mga kabayan para hindi po tayo nagkakaroon ng kalituhan. Ang nais lamang po na ipahayag o nais lamang po na bigyang diin ng Commission on Elections na hanggat walang batas na magpapaliban o mag-amyenda dito sa Republic Act 12232 November 2, 2026 ay mananatili po. At sa kasalukuyan po, as of now, ay wala pa pong batas na nagsasabing ipopospone itong November 2, 2026. So hanggat walang batas, mananatili po na November 2, 2026 yung schedule po ng pagdaraos ng barangay at SK
eleksyon, mga kabayan. Kaya ang magandang gawin po ninyo, lalong-lalo na yung mga tatakbo, mga kakandidato, ay paghandaan po ninyong mabuti itong November 2, 2026 barangay at SK election. Kaya kailangan po talaga na mag-isip ng mabuti bago tumakbo sa barangay at SK election ngayong darating na November 2, 2026. So ito yung mga dapat i-consider bago po kayo mag-file ng inyo pong Certificate of Candidacy. So yung paghahain po ng Certificate of Candidacy ay simula po sa September 28, matatapos hanggang October 5, mga kababayan. So ito po bago kayo mag-file ng inyo pong Certificate of Candidacy, ito po yung dapat na i-consider. Ayan, kwalifikasyon ayon sa batas. Ano ang ibig sabihin nito? Para sa barangay officials po dapat ikaw po ay Filipino citizen. Bawal po yung foreigner. Sabi ng iba, foreigner daw. At saka at least 18 years old sa araw mismo ng eleksyon. So yung mga tatakbo po para maging barangay kagawad o barangay captain, dapat ikaw po ay 18 anyos sa araw po mismo ng halalan. So kung sa November 2, 17 ka pa lang, ikaw ay mag-18 sa November 3, hindi ka pa po qualified, kababayan. Sapagkat ang sabi po dito, napakalinaw, dapat at least 18 years old sa araw mismo ng eleksyon. Ito pa po. Rehistrado at residente ng barangay for at least 1 year bago yung eleksyon. O dapat daw ikaw po ay residente ng barangay kung saan ka tatakbo. At least 1 year. Okay? Saka dapat marunong magbasa at magsulat ng Pilipino o kaya English or local dialect katulad po ng halimbawa sa Bicol. Hindi convicted ng crime involving moral turpitude. Hindi disqualified under Omnibus Election Code. At para naman po sa SK, ito po tandaan po ninyo. Pakinggan po ninyong mabuti mga nagbabalak na kumandidato para sa SK. Ito po, dapat ikaw po ay 15 to 24 years old sa araw mismo ng eleksyon. At ikaw dapat ay rehistrado at residente ng barangay for at least 6 months. So magkaiba po yung mga tatakbo sa barangay para maging barangay kagawad at barangay captain. Dapat ikaw po ay residente ng inyong barangay at least 1 year. Dito po daw sa SK ay at least 6 months, mga bayan, na ikaw ay residente ng inyong pong barangay kung saan ka tatakbo. Sana ay sana ay maging malinaw po yun sa atin mga SK. At ito pa, dapat ikaw ay hindi kasal. Sapagkat kapag ikaw ay ikinasal, talagang hindi ka na maituturing na kabataan. Bawal ka ng kumandidato sa SK. According po dito sa ating binabasa, dapat ikaw ay hindi kasal. Dapat walang asawa. Kasi hindi pa kasal, di ba? Ayan, pangalawa, hindi biro ang trabaho. Maraming tumatakbo kasi maliit lang naman ang barangay. Pero, barangay captain, barangay kagawad, ikaw ay first responder sa reklamo, away, disaster, ayuda, distribution, 24/7 ang tawag. At sa SK naman, at SK chair at SK kagawad, hawak mo ang budget ng kabataan para sa sports league, livelihood programs, may audit at liquidation, at may pananagutan ka sa COA, DILG, ombudsman, hindi pwedeng bahala na. Ito pa po. Bakit naglalabas ng ganitong babala? Ayan, common reasons kung bakit naglalabas ng ganitong mga babala yung Commission on Election.
ay nagsasabi ng mag-isip-isip muna. Walang plataforma. Tumakbo lang kasi kamag-anak o sikat sa lugar. Ayan, yun yung mga common reasons pala. At ginagawang negosyo ang barangay, budget at public funds. Malaki ang tentasyon sa korupsyon. Kaya tumatakbo Walang oras kung may full-time job ka, mahirapan ka mag-serbisyo. At fake qualification, may mga nadi-disqualify dahil sa fake residency o yung sa edad. At pang-apat, tanong na dapat sagutin mo muna, ito po, bago ka magdesisyon, itanong mo muna sa sarili mo, ano ang specific na problema sa barangay ko na gusto mong ayusin o sa barangay mo na gusto mong ayusin. Dapat alamin mo muna yon. Pangalawa, may oras ba ako? Kaya ko bang dumalo sa mga session or hearing at mga emergency? Pangatlo, handa ba akong i-public ang salin at magbaliwanag ng gastos? Pang-apat, serbisyo ba talaga o pangalan lang ang habol ko? So mag-isip-isip muna kayo mga kababayan. At dapat taglay po ninyo yung mga kwalifikasyon na hinahanap po ng atin pong Commission on Elections bago po kayo mag-file ng inyo pong Certificate of Candidacy. Kagaya po ng ating binanggit kanina, sa mga tatakbo bilang barangay kagawad o barangay captain, dapat ikaw ay at least 1 year na residente ng inyong barangay kung saan ka tatakbo. At sa SK naman, ay dapat 6 months na residente ka ng iyong barangay kung saan ka tatakbo. So sana ay naging maliwanag po yan sa ating mga kabayan para maiwasan po natin yung kalituhan. So according po sa Republic Act 12232, November 2, 2026 po, yun pong barangay at SK election. Kaya good luck malamang po sa ating pong mga kabarangay na tatakbo, sa ating pong mga kakandidato sa BSKE November 2, 2026. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.